Behind me is one of the highest rated cafe in my city. Well, at least according sa mga Google reviews na to. And today, we're gonna investigate kung totoo ba yung mga review na to. Pero, meron tayong one rule. Hindi tayo order ng kahit anong bestseller na nasa menu nila. Basta na-mention nila sa Google Reviews, hindi natin yun o-orderin. Dahil hindi yan ang ginagawa natin sa channel na to. Ang o-orderin natin ay yung mga list ordered menu item sa coffee, sa main course, at sa dessert. 5-star pa rin ba ang magiging rating ng cafe na to? At according dito sa owning review na sinabi ni H, not enough daw yung parking space at ang in-order niya ay waffle at Spanish latte. At ang kasunod naman na nasa review ay yung wings at fries. At ang next naman na nakita natin sa Google review, 5-star na Java chip. Kung akala nyo ayun lang yung mga nabasa natin, eto pa, Spanish latte at yung platter na to, turon at strawberry latte. At hindi pa rin tapos. Meron pa tayo nakita at ito yung picture na sinend niya. Yung mga silog na to at na-mention din yung wings platter. At habang binabasa ko tong mga to, parang wala talaga akong ma-order pa sa menu. At consistent din sila sa pag-mention na 5-star daw yung ambience at yung cozy vibes dito sa cafe na to. At lalo naglalaway ako sa mga pictures na nakikita ko sa Google reviews dito sa cafe na to. At dahil nga non-stop na yung nakikita natin ng mga 5-star, medyo nagiging fishy na sa akin yung mga reviews na to. Kaya naman, yan ang isa pa nating patutunayan sa video na to. At masusubok din dito ang driving skills mo. I'm in danger! At kung bago ka pala nakakapunta dito, kailangan mo pa talaga ng assistant. Katulad niyan, nag-assist pa tuloy yung wife ko sa akin. At pagkatapos ng parking challenge na to, patunayan natin yung review na to. So, meron namang dedicated motorcycle parking at dalawang extra pang parking. Upon arrival, ito yung mapapansin mo kagad, yung mga vibrant na mga bulaklak. I must say, mukhang tama yung mga nasa Google Reviews na cozy at homey yung pakiramdam dito sa cafe na to. Partida, nandito pa lang tayo sa labas. Pero tuloy natin ang investigation sa loob ng cafe na to. And upon editing, ito pala yung itsura ko pagpasok ng cafe na to. At ito yung quick review. Meron sila ditong ancestral table, bookshelves, picture frames na di ko alam kung sino yung mga nasa picture, slightly creepy figurine, cute dolls, at cute dog. Reading corner para mag-pretend ka na nagbabasa ka. At na-curious din ako dito sa Disconnect Club. Pero more on that mamaya. This painting and also this painting. At last but not the least, itong mga painting na to. At TV disguised as a painting. Pictures ng mga past customers. Hindi lang sa beam na to, kundi pati sa table na to. Mga mirrors tulad na to. Ito, Mga Pokemon pala yung mga figure. at ito yung tinutukoy sa Disconnect Club. Sungka na hindi ko natutunan, pero may iba pang options katulad nito. Meron sila dito Caterpillar. Toy, pwede kay ama. Apple. Ito yung nakikita ko sa TikTok na marami nagkakasira na magkakaibigan. Itong makulay na to na hindi ko alam kung anong tawag. Pero para sa generation siguro natin ito na may mga 5-second rule. Ang alam ko lang 5-second rule ay yung sa pagkain na nalalaglag sa sahig. Scrabble. Ang natatalo ko lagi yung sawa ko sa sahig. Stop it. Eh, tumatawa na siya sa likod ng camera. Get some help. Football winner. Na pwede pala maging competitive. Rubik's Cube. Alala ko nung high school, kada section meron nito at merong isang sobrang adik na adik sa pagiganda ng Rubik's Cube. Chess, giant, at pag sinabi kong giant, as in giant talaga sila. Kasi halos kasing laki ng kamay ko per card. Sigurado hindi ka makakapandaya. Domino. Pero bago pa tayo malibang sa mga laro, puntahan na natin ang Dito rin pala sa menu nila, makikita natin yung customer. Ibig sabihin, yung mga customer nila. at after scrolling the menu, Isa nung bistro burger, garden salad, freshly baked cookies, iced na pure matcha latte. Yun lang mixed emotion ako dito sa mga in-order natin at sana worth it lahat ng in-order natin. and yes, ako yung kaklase mong di maalam magbuo ng Rubik's Cube. Kaya naman, ito na lang yung ginawa ko. At ito na yung mga least ordered items. Mukhang nakakapaglaway na. Dito pa lang sa burger, meron pang sa ibabaw. At dito sa salad. Pagka nakakita ka nito, matutuwa ka kumain ng gulay. Ayan, medyo kinakabahan ako sa pagkuha ng shot na to.
At meron pang mga edible na flower. Di ko alam kung edible to, inassume ko lang. Pero kakainin din natin yun mamaya. Ito yung sinasabi ko kanina na edible na flower. Parang literal na kumakain ako ng garden nung makita ko tong dish na to. Pero nung nakain ko na, masarap din yung flower. Wag lang talaga tutubo sa tiyan ko to. At yung sauce, sobrang perfect combination niya para dito sa salad. Parang di ako makain ng gulay para sa akin. 5 stars. Up next, burger naman nila. Hindi ko alam kung ano yung nasa ibabaw. Nakakain ba to? Hindi natin to kakainin. Meron pang bacon sa loob ng burger nila. Saktong-sako yung crustiness. Kasi yung masarap kainin. Yung medyo malutong-lutong. Ito na. Ang sarap. Lasang-lasa mo yung patty. Tunay na tunay talaga siya. Tunay na tunay. Meron mong bacon na patty. Yan yung kakapal yung patty na nasa loob ng burger nila. Sarap pa to sa mga fast food chain para sa mga burger. Kaya naman for this list order item, 5 star. Pupuntahan ko pa rin ba itong cafe na to? Probably, oo. Sobrang dami ng serving. Pwede pang 2 katao. Pati dito sa edible flower. And dito naman sa cheeseburger nila, busog ka for probably 2 to 3 hours. Ubusin ko muna to. And yes, ganyan talaga ako kabilis kumain. Hindi yan naka-timelapse. And now, for the dessert. Bakit list ordered itong pure matcha latte and nagkakaroon nga ng shortage ng matcha sa lahat? Parang tsura pa lang nitong matcha nakakatakam na s'mores. Yung pagka-char doon dito sa marshmallow. Buti na lang di pa masyado mainit. Akala ko yung feeling ko na kumakain ng takoyaki. Sobrang lambot. Lasang-lasa mo yung chocolate feeling sa loob. Parang feeling mo babalik ka sa kabataan mo pag kumain ka nito eh. So far, so good. Pure matcha latte. Kaya ito yung pinili ko. Walang star dun sa menu nila. Wala rin to kahit anong mention sa Google review. So natin natin ang pure matcha latte. Sarap. Surprisingly, hindi siya lasang damo. Kasi not all matchas are made the same. Meron akong mga natikman na matcha na lasang-lasa mo yung pagkadamo. Meron namang matcha na lasang-lasa mo yung sugar. Parang kaya ko rin itong ubusin ng isang upuan. At ang rating natin sa s'mores cookie, 5 stars. At para naman dito sa pure matcha latte, 5 stars din. Parang halos lahat ng in-order natin ay masarap naman lahat. Baka meron tayong napili na bestseller item pala. Tara, alamin natin. Tara, tanungin natin yung nasa ka-share ko. Wala pa tayo na-order na bestseller. Or on Only Wings din talaga and coffee. Gano'n ka na ba katagal dito? Since opening. So, 4 years na ako dito. Ako yung may-ari. Siya pala yung, okay lang makasama ka sa video. Siya pala yung owner nitong cafe na to. Pero bakit sa tingin niyo po ayun yung mga list ordered items? Tingin ko kasi mas dinadayo kami dahil sa Only Wings. So tama naman lahat ng in-order ko kanina na list ordered nga yung mga yun. Nakaka-pressure din kasi naspulok yung mga hindi na-order. Pero ayun. Thank you. Thank you, welcome. After natin kumain ng ganong karami, hindi mawawala ang bidet check at parang gusto tayong distract. Pero paglingon ko, kaya naman, Huwag tayong matakot na mag-explore ng mga bagong bagay o kaya mga bagong pagkain. Baka malay nyo, ma-surprise din kayo. and if you like surprises, make sure na click nyo rin yung kasunod na video. Malay nyo, baka ma-surprise kayo. And give this video a like. Thank you for watching. See you on the next one.